Ang SS Kiangya, isang 2,100 na toneladang passenger steamship ang naging pag-asa ng mga pasahero. Pagmamayari ito ng Shanghai Merchants Group at idinisenyo upang magsakay ng 1,186 na katao. Pero noong December 4, 1948, sa pag-alis nito sa Shiliupu Dock patungong Ningbo, nagkaroon ng overcrowding sa barko. Sinasabing umabot sa 2,150 ang kabuuang bilang ng mga pasahero at tiyak na sobrang dami pa ng mga hindi nakarehistro ang nagtatago sa iba't ibang sulok ng barko. Habang mapayapa ang biyahe ng Kiangya sa layong 50 milya o 80 kilometro mula sa Shanghai, malapit sa bunganga ng Huangpu River, ikinagulat ng lahat ang biglang pagyanig ng buong barko. May isang malakas na pagsabog sa hulihang parte. Parang may biglang pumutok mula sa ilalim ng tubig. Pinaniniwala ang dulot ito ng isang mine na naiwan mula noong World War II na tahimik na nag-aabang sa ilalim ng ilog. Hanggang sa tamaan ito ng SS Kiangya. Ang lakas ng pagsabog ay ramdam hanggang sa dulo ng barko na nagdulot ng takot at panic sa mga pasahero. Dahil mababaw ang ilog, hindi agad lumubog ang buong barko. Nakalutang pa ang itaas na deck at tila may pag-asa pa. Subalit, unti-unting pumasok ang tubig sa loob ng barko kasabay ng pagpanik ng mga tao. May mga pasaherong nagtatakbuhan patungo sa mga gilid sa pag-asang makakatakas, habang ang iba ay napilitang tumalon sa tubig kahit hindi marunong lumangoy, habang ang tubig ay patuloy na pumapasok sa mas mababang bahagi ng barko. Lalong lumulubog ang SS Kiangya. Walang distress signal na naipadala dahil agad na nalunod ang radio room kasabay ng pagsabog. Walang sino man ang nakaalam sa nangyari, kaya't walang rescuer na dumating. Ilang oras ang lumipas bago pa may ibang barko na nakapansin sa trahedya. Dahil dito, huli na ang pagdating ng tulong. Maraming pasahero ang nalunod dahil mabilis na pumasok ang tubig sa barko. Ang iba naman ay namatay sa pagsabog mismo. Habang ang ilan ay hindi na kinaya ang lamig ng tubig at pagkapagod sa kakalangoy. Maraming na-trap sa loob ng barko at dahil wala nang sapat na oras para makalikas, hindi na sila nailigtas. Walang eksaktong bilang ng mga nasawi dahil sa kakulangan ng maayos na passenger records, ngunit ayon sa estimates, umaabot ito sa 2,750 hanggang 3,920. Sa kabila ng napakaraming biktima, may 700 katao ang nakasurvive at nirescue ng mga barkong dumaan sa lugar. Itinuring ang trahedya ng Kiangya bilang pangalawa sa pinakamatinding peacetime maritime disaster sa kasaysayan. Matapos ang ilang taon, noong 1956, sinimulan ng salvaging ng mga labi ng barko. Ang Kiangya ay muling binuo at isinabak sa serbisyo bilang